Hindi lang fake news, kundi pati puot daw ay naghahasik din si Senator Amy Marcos. Yan ang buwelta naman ng Malacanang sa mga birada ng senadora. Meron din mensahe ang palasyo sa gitna ng aligasgas ng umano'y destabilisasyon. Narito po ang report ni Maricel Halidi. Hindi naman sila pipigilan, wag lamang silang lalabag sa batas at wag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization. Ito ang panawagan ng Malacanang sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na patuloy na nagkikilos protesta sa EDSA. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi ipinagwawalang bahala ng palasyo ang balitang dadalhin sa Malacanang ang protesta. Pero naniniwala raw silang hindi INC ang hihimok para mangyari ito. Kaya nga po sa ngayon, ang pakiusap po natin sa liderato ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Ilang personalidad na kilalang kaalyado ni Vice President Sara Duterte ang dumalo sa rally. Kabilang na ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy. Suklam ang gobyernong manhid! Manhid! At walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda, mga sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain, gutom ang mga pamilya. Wala silang pakialam. Gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan. Wala silang pakialam. Pagkat itong gobyerno ay bangag! Tugon naman sa kanya ng Malacanang, bakit tahimik siya noong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umamin na gumamit siya ng iligal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na. Pero sa mga pag-amin na ito ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya. Hindi rin daw dapat nagtatanim ng puot sa mga tao ang senadora. Lalo tuloy-tuloy naman ang tulong na ibinibigay ng pamahalaan sa mga magsasaka at mangingisda. Hindi natin alam kung Senator Amy ay bulag, nagbubulag-bulagan o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyernong ito. Malinaw daw na pamumulitika lang ang ginagawa ng senadora. Nakakaawa raw ang obstructionist gaya niya na puro fake news. Hindi lang ito pagkakalat ng fake news, paghahasik nga ng puot sa ating mga kababayan. At ano ba ang nais nilang mangyari? Noon pa naman niya nais umalis sa posisyon ang Pangulo. For what? Para iluklok ang kanyang kaibigan, ang Vice Presidente. Ang tanong, paanong magkakaroon ng win-win solution ng kilos protesta? Ayon sa palasyo, walang problema kung transparency sa gobyerno ang pag-uusapan. Pero kung kaso ni Senador Rodante Marcoleta, ombudsman lang daw ang makakasagot nito. Lalo't si Marcoleta naman daw ang mismong umamin na may 75 million pesos siyang natanggap na donasyon para sa kanyang kampanya. Bago po kasi magkaroon ng win-win solution, ay dapat natin malaman ano ba talaga ang nais ng mga nagpoprotesta. Unang-una po, binanggit ko na kanina, ang gusto nila ay transparency, accountability. Hindi naman po ito bago sa Pangulo at sa administrasyon na ito. Ginagawa na ito bago pa po nangyari ang rally na to. Sa gitna ng mga balitang destabilisasyon, timing naman ang panawagan ng Pangulo sa 79th founding anniversary ng Philippine Air Force kanina. Bilin niya maging tapat sa tungkulin sa konstitusyon na protektahan ang mga Pilipino at ang demokrasya. As your Commander-in-Chief, I encourage you to continue upholding the highest standards of professionalism, discipline, and integrity. Above all, remain faithful to your constitutional duty to protect our people and defend the democratic institutions that safeguard our freedoms. Sa kabila ng protesta, lilipad pa rin pa Canada si Pangulong Marcos ngayong gabi.
So the President does not see any reason to cancel his trip. Kasi matagal na rin po itong nakaschedule at kailangan din po niya magtrabaho. Hindi po kasi siya pwedeng pahintuin lamang na mga bulong-bulungan na merong lulusob sa Malacanang, na merong gagawa ng destabilization. Iginagalang natin ang liderato ng INC at hindi tayo naniniwala na sila ang magiging nasa likod ng destabilization. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph, at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.